Hindi ikaw ang tunay na asawa ko. Isang nakakagimbal na tawag ang bumaligtad sa buong buhay ko bilang OFW sa Dubai. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Ako si Marisa, 36 taong gulang, isang nahi sa Dubai na halos 8 taon nang nagtitiis sa ibang bansa para sa pamilya ko sa Pilipinas. Araw-araw, pare-pareho ang buhay ko. Gigising ng alas 5 ng umaga. Papasok sa trabaho. Mag-o-overtime. Magtitipid. At bawat buwan, halos buong sahod ko ay ipinapadala ko kina Mr. at sa dalawa naming anak. Hindi ako bumibili ng mamahaling gamit. Hindi ako nagbabakasyon. Hindi ako lumalabas kasama ang mga kaibigan. Lahat ng pangarap ko umiikot lamang sa isang bagay. Balang araw, makakauwi rin ako at magkakasama na kaming pamilya. Iyon ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Pero hindi ko alam. May isang napakalaking lihim na unti-unting sumisira sa buhay ko. Bandang alas 11 ng gabi noon. Katatapos ko lang maghugas ng pinggan sa staff accommodation. Biglang tumunog ang cellphone ko. Unknown number. Karaniwan hindi ko sinasagot ang mga ganoong tawag. Pero may kung anong pakiramdam na nagtulak sa akin. Sino po sila? Tanong ko. Tahimik. Pagkatapos ay may mahinang boses ng babae. Ikaw ba si Marisa? Opo. Huminga siya ng malalim. At sa kanya sinabi ang mga salitang nagpahinto sa tibok ng puso ko. Ako ang legal na asawa ni Anthony. Nanlamig ang buong katawan ko. Parang maiyalong bumuhos sa ulo ko. Ano nung sinasabi mo? Nanginginig kong sagot. Umiyak ang babae sa kabilang linya. 11 taon na kaming kasal. Pakiramdam ko nawalan ako ng hangin. Hindi ako makahinga. Hindi ako makapagsalita. Hindi ako makagalaw. Magdamag akong umiiyak. Paulit-ulit kong tinawagan ang asawa ko. Hindi sumasagot. Kinabukasan, nag-video call siya. Galit na galit. Sino nang kausap mo? Ano nang ibig sabihin nito? Sino si Liza? Namutla siya. Kitang-kita ko sa mukha niya ang takot. Huwag kang maniwala sa kanya. Pero may ipinadala na sa akin si Liza. Mga dokumento. Mga larawan. Marriage certificate. Family photos. Mga litrato ng kasal nila. At higit sa lahat. May 3 silang anak. 3. Halos mawalan ako ng ulirat. 8 taon mo akong niloko. Tahimik siya. 8 taon akong nagtatrabaho rito. Tahimik pa rin. 8 taon kong binubuhay ang pamilya mo. Bigla siyang sumigaw. Dahil kailangan ko ng pera. Parang may kutsilyong tumarak sa dibdib ko. Akala ko iyon na ang pinakamasakit. Nagkamali ako. Makalipas ang ilang araw, umuwi ako sa Pilipinas nang walang pasabi. Gusto kong makita ang katotohanan gamit ang sarili kong mga mata. Pagdating ko sa bahay, ibang tao ang nakatira. Nagtaka ako. Lumapit ang kapitbahay. Namutla siya nang makita ako. Marisa. Opo. Napahawak siya sa ulo. Ay Diyos ko ni. Ano po? Hindi siya agad nakapagsalita. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na halos magpahimatay sa akin. Naibenta na ni Anthony ang bahay niyo 2 taon na ang nakalipas. Parang tumigil ang oras. Ano? Lahat ng padala mo doon napunta. Hindi ko maramdaman ang mga paa ko. Halos mabuwal ako sa kalsada. Hinanap ko si Anthony. Nakita ko siya sa isang maliit na resort kasama ang babae. At ang mas masakit, kasama nila ang mga anak nila. Masaya silang kumakain. Masaya silang nagtatawanan. Habang ako, 8 taon na umiiyak sa ibang bansa. Lumapit ako. Nagulat silang lahat. Marisa Lee. Namutla siya. Tumayo agad ang babae. Tahimik ang buong paligid. Naririnig ko lang ang malakas na tibok ng puso ko. Lumapit ako sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Tumingin lang ako sa kanyang mga mata. At sinabi ko ang pinakamasakit na salitang naipon sa loob ng 8 taon. Hindi mo ako minahal. Biglang bumagsak ang luha niya. Pero huli na. Sobrang huli na.
Habang inaayos ko ang lahat ng legal na dokumento, may natuklasan ang abogado ko. May naiwan pala akong investment account na matagal ko nang nakalimutan. Taon-taon akong naguhulog doon. Hindi ko pinapansin. Hindi ko binubuksan. Hindi ko sinusubaybayan. Nang tingnan namin ang laman nito, napaupo ako. Hindi ako makapaniwala. Lumaki na pala ito ng milyon-milyon. Mas malaki pa sa halagang ipinadala ko kay Anthony sa loob ng 8 taon. Napaiyak ako. Pero hindi dahil sa sakit. Kundi dahil sa unang pagkakataon. May natira pala para sa akin. Makalipas ang 1 taon. Nakabili ako ng sarili kong bahay. Nakapagtayo ako ng maliit na negosyo. Kasama ko na rin ang mga anak ko. Isang gabi, habang nakaupo kami sa terrace, tinanong ako ng panganay ko. Ma, galit ka pa rin ba kay Papa? Napangiti ako. Tumingin sa langit. At dahan-dahang umiling. Hindi na. Bakit? Dahil minsan, may mga taong darating sa buhay mo para sirain ka. Pero hindi nila alam na ang pagkawasak na iyon ang magiging simula ng mas matibay mong pagkatao. At doon ko naunawaan ang pinakamahalagang aral bilang isang nasi. Hindi lahat ng sakripisyo ay para sa iba. Minsan, kailangan mo ring matutong ipaglaban ang sarili mong halaga. At iyon ang araw na tuluyan kong binitawan ang nakaraan. At niyakap ang buhay na ako mismo ang bumuo.